Hello guys, good evening. So mag-alas 10 na po, kararating lang po natin galing sa trabaho. May OT po tayo. Pero gusto ko lang din pong i-share yung kung paano yung nangyari yung pag-scam sa akin. So welcome to my channel and hi there. Hi to everyone. So, ganito po yung nangyari guys. So, sa Facebook, meron tayong nakitang parang name ng company na ang pangalan niya ay 365 Kupang with double G. Tapos nagustuhan ko yung mga paninda niya. So, dati naman bumibili ako ng mga Vietnam clothes kasi maganda rin siya pang summer, lalo na pag mag-spring, manipis siya na magaan. Tapos syempre sa price mas mura kasi hindi siya made in Korea. Pag made in Korea medyo mas mahal. Syempre pag ako naman practicality, kahit anong basta at ease ka na isuot, whatever, hindi na tayo masyadong namimili ng mga mamahalin kasi hindi man ako bigatin, ganun. So practicality. So nagustuhan ko yung ayun na parang yung style niya parang madulas kasi tamad niya akong magplancha-plancha. Gusto ko yung mga ngayon ganun. Unang yung gamit mo lang, washing mo, pag ahon mo madaling matuyo, tapos yung madulas ba madaling matuyo, wala nang plancha ganyan. Pero lumaki din tayo kasi kaya anong tawag nun, yung damit ko na dating nabili ko pinadala ko na sa atin, baka sakaling magamit ng mga pamangkin natin mas maliit sa atin ganyan. Kaya sabi ko papalitan ko ng medyo mas mas malaki ganyan. Ngayon nung nakita ko, sabi ko magkano ganyan. Sabi niya mga 1,000 something. Tapos sabi ko sige, mag-order ako pagkasahod. Sabi niya ipadala ko na daw yung address at saka telephone number at ipapadala daw niya. Hindi naman ako ganun kasi parang maaapura naman siyang magmaningil o pero hindi ko pa kasi ginawa yun sa buong buhay ko, yung dumating yung item bago bayad. Kasi honest naman tayong tao, gusto ko para malinaw, bayaran ko muna para hindi rin sakit sa ulo nila. So sabi ko hindi kasi parang nag-apura siya na na makabenta ganyan, na sabi ko bayaran ko na lang pagka sahod namin. Sabi niya ipadala ko na daw yung address at ipadala na daw niya, bayaran ko na lang pag hindi ko yun ginawa, hindi ko pinadala yung address ko, kaya hindi niya maipadala. Nung kapera ako, binayaran ko agad. Pero nung before that, ang dami niyang pinapadalang ito, ganito, ang sinabi ko na yung gusto ko. Tapos, pinasa ko na. Enough na yun. Ang dami pa niyang pinapasang mga brief, mga tsinelas, mga ganun. Baka sakaling magustuhan ko pa, mag-order pa ako ng iba. Sabi ko, hindi ito yun lang ang gusto ko, mga 5 piraso. So, worth 6,000. Mga 150 Korean won. Ship umano yun pag Korean. So, mga worth 6,000. Binayaran ko na. Sabi ko, I hope na ipadala mo na rin. Kasi sabi niya, akin na yung account mo. Sabi ko, kaya bayaran ko na. Hindi, binigay niya. Sige, akin na rin yung address mo. Binigay ko na rin. Tapos pag nabayaran mo, ipasa mo sa akin yung resibo. Pinasa ko na rin. Tapos sabi ko, sige, I'm hoping to receive the item as soon as possible. Sabi ko. Ang sagot niya, okay. After 1 week, kasi minsan hindi naman yung 3 days dumarating. Minsan 1 week at least. Nung 1 week, wala pa. Tinext ko na, wala nang reply, hindi na niya binabasa. Buksan ko yung profile, reload na siya. So na-scam na tayo guys. Ngayon, ang dami pa ako nakikita dyan sa Facebook na parang
may pangalan na parang may Korea siya. Tapos nagpalit siya ulit ng pangalan na anong yung pangalan na pinalit na niya. So, ayan guys. Yung 365 kupang, pinalitan niya ng genuine products at discounted prices. Naksang haba. Pero, madidetect mo agad guys kasi yung profile, same pa rin. Kung talagang hindi niya balak manloko, hindi na niya kailangan palitan ng ano. Just imagine for the sake of 6,000 kasi kunti pa lang yung ano niya nun, yung mga 1,000 nung naging follower niya ako. Magawa na niyang sirain yung company or yung business na yan for the sake of 6,000. Matindi sa pangangailangan pero hindi niya inalagaan ng ano. Masakit yun syempre. Pinagpaguran din natin. Pinagpawisan, pinagpayatan. Pero let them wait for their own karma na lang. Mas mainam na lang guys yung tayo yung niloloko kaysa yung tayo yung manloloko. Pero kaya ako gumawa ng ganito guys kasi paalala lang sa mga kasama ko na masyadong nagtiwala. Sa sunod, mas maganda ipadala mo na nila yung items bago nyo bayaran o di kaya magbayad mo na kayo ng kalahati saka nyo bayaran yung full kung dumating na, or kung may nagustuhan kayong item, order muna kayo ng isa guys, tapos saka kayo order ulit ng medyo mas marami, 2-3 kung dumating nga naman. Pero first time kasi nangyari sa akin yan guys, dati medyo mas malaki pa yung binabayaran ko noon, hindi naman damit, ibang items, dumadating naman. Tapos yung palang tindero na yan, yung may-ari whatever business ka-business nila o Vietnam yung pangalan, hindi naman Pinoy kasi yung pangalan pa lang yung account, diba? Tapos dyan pa rin yung dilaw na jacket na mga ganyan, nag-aano pa rin. Tapos sabi ko, magkano ganyan? Same price. Tapos sabi ko, sister company nyo yung ganitong pangalan? Sabi nyo hindi daw. Sabi ko, bakit hindi? Same lang kayo ng items. I mean, halimbawa pag ako ang binibenta ko mga itlog, saan ko kinuha yung itlog? Syempre may pinagkukuhanan ako, langan na ako lang yung tindera. So siguro mga marami kami, di ba? Isa lang yung pinagkukuhanan naming company. So may mga sister yan. Isa lang yung yung binibenta niya. Pero syempre, sabi niya hindi daw, pero common sense. Sayang lang, hindi ko yung inaasam kong hindi dumating, pero sana hindi mangyari sa inyo guys yung nangyari sa akin. Ingat tayo kasi pera din yun, pinagpaguran natin dahil sa pagtingin ko kasi kupang. Syempre legal naman dito sa Korea yung kupang. Nag-ano na ako agad, sabi ko galing ang kupang, pero may 365. Tapos hindi ko napansin yung kupang niya double G na imbis na COUNG lang, may extra pag G. Yan ko lang napansin. Tapos hindi nga kasi nangyayari sa akin ni minsan, kaya nagtiwala naman ako dahil alam ko nga na kapag mga ganyan medyo matagal, kaya binayaran ko agad. Tapos 1 week wala na, hanggang ngayon magto 2 weeks na rin, hindi na niya binabasa yung ko. Pero ayan na, shinare ko lang guys para at least maalarma rin tayo na ito yata yung kaya pinost ko rin guys yung pangalan ng pinagbayaran ko, tapos yung pangalan ng yung company, isa company, or yung parang pangalan ng kumpanya ko o di kaya yung pangalan ng brand na nagbebenta kunwari online. Although marami naman talagang yan, hindi naman lahat, may mga okay naman dyan, pero
may mga talagang siguro matindi ang pangangailangan o na tipuhan niyang manloko o sadyang di mo natin alam kung first time o sadyang ginagawa na niya. Kasi hindi na, kasi kung first time mo parang napapaisip ko pa ng ilang beses tutuloy ko ba o hindi, pero pag ginampanan mo na, hindi na yan first time. sa ano pa talaga, internet pa talaga, malamang nanloloko pa yun nun ng tao personally. Ay, buhay talaga. Anyway, sana hindi nangyari sa inyo guys, kasi ang hirap kumita ng pera. Nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa sobrang pagod. Gusto mo nang magpahinga pero may oras yung pahinga, may oras yung pagtigil. Kasi pag sinabing alas 6, kahit pagod ka na ng alas 5, go on. Pag sinabing alas 9 kasi may OT tayo, go on. Kasi yun yung nung nangangailangan ka ng trabaho, syempre pumirma ka, umuo ka. Kaya mo ba ng ganito? Umuo ka. Panindigan. Kaya ng iba, kakayanin kahit na hindi sana. Nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa katawan. Pero tiis-tiis lang para lang mabuhay. Tapos lolokohin pa tayo. Ay, buhay talaga. Anyway, Diyos na lang bahala. At least gumagawa tayo ng tama. Kaya naisipan ko tuloy magsalita dito para at least yung mga taong makakita baka ito yata yung parang sample ng scammer na mga yun night na mga night na clothes. Isama ko mamaya yung mga sample, mga titinda ng ganun, malamang. Yan, so tandaan nyo guys, 365 kupang pero wala na yun, tapos pinalitan nyo ng yun, genuine products at discounted prices, ganun, Nax. Anyway guys, thank you for watching. So hanggang doon lang ang na-share ko. Sana nagustuhan nyo, nakapulot kayo ng tip para hindi kayo scam tulad ko. Okay guys, thank you for watching and good night everyone. God bless.